Hello mga katoto at syempre sa ating mga kaistorya na nakatutok sa atin sa araw na ito, magandang araw sa inyong lahat. Good morning, Mom! You're looking so pretty! Sa buwang ito, ating ipinagdiriwang ang ika-500 na paggunita para sa taong 1521 hanggang 2021 ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, para sa bidyong ito, samahan mo akong magbalik tanaw ng ating mayabong na kasaysayan mula sa ating kabiguan, pakikipaglaban ng kasarilan hanggang sa pagkamit ng ating tunay na kalayaan. Ang tanong, handa ka na ba? 99.9 very sure. Kung ganon, atin ang simulan pagkatapos ng intro. Simulan natin ang ating pagbabalik-tanaw sa isang malaking desisyon mula sa taong ito. Kilala mo ba ang nasa larawan? Bibigyan kita ng 10 segundo upang sumagot. 10 seconds starts now. Sandali lang, walang hihinga! Okay, tapos na ang oras ng pag-iintay. Kaya mo bang pangalanan kung sino ang nasa larawan? Sir, alam ko po ang sagot. Sumasagot ka! May kumakausap ba sa'yo? Siya po si Ferdinand Magellan. Hahampasin kita, ha? Tama, siya si Ferdinand Magellan, isang magalayag at nabigador na Portuges. Wait po sir, hindi po ba isang Espanyol si Ferdinand Magellan? Good question. Ang kilala nating Ferdinand Magellan ay isang pangalang Ingles lamang. Ang kanyang pangalan sa wikang Espanyol ay Fernando de Magallanes at ang tunay niyang pangalan ay Fernão de Magalhães sa Portuges. Siya ay taga-Portugal kung saan nagpasya siyang humingi ng tulong pinansyal para sa kanyang pagalayag patungong kanluran dahil noong mga panahong ito, ang rutang pantubig at panlupa sa Afrika at kanlurang Asya ay halos sakop ng kalaban nitong mga Moro. Sa kasamang palad ay hindi pinagbigyan si Ferdinand Magellan ni Haring Manuel na nooy hari ng Portugal Saan mo nakakuha yan? sa kanyang panukala ng paglalayag. Sa sobrang sama ng loob nito ay nagpasya itong lumapit sa mortal nitong kalaban noon na Espanya. Sa kabutihang palad ay pinaunlakan ito ng hari ng Espanya na nooy na si Charles I. Ay, teka muna, pakiurong lang, please. Sa ibang pangalan ay Charles V of Holy Roman Empire. Binigyan siya ng 5 barko na may pangalang Victoria, Concepcion, Trinidad, San Antonio at Santiago. To make the story short, ang Espanya ang nagbigay ng tulong pinansyal upang makapaglayag si Ferdinand Magellan. Ito ang dahilan kung bakit pangalan ng Espanya ang daladala niya at hindi pangalan ng Portugal. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po sir. Walang anuman. So atin ang ituloy ang ating pagbabalik-tanaw. Gamit ang luma at hindi patiyak na mapa, narating ni na Ferdinand Magellan ng Guam noong ika-6 ng Marso taong 1521 at makalipas ng 10 araw ay nakarating sa isla ng Humunhon na parte ng Silangang Samar sa ngayon. Daladala ni Magellan ang pangalan ng Espanya na may layunin na 3 Gs. Ito ay ang mga sumusunod: Gold, God, Glory. Layunin ni Ferdinand Magellan na makapag-angkat ng mga pampalasa pabalik sa Espanya kapalit ng mga produktong Europeo. Nagdadahilan lang yun. Ito ang goal sa 3 Gs. Para naman sa God, layunin nilang mapalaganap ang Kristyanismo na sa katunayan niya ay nagkaroon pa ng unang misa noong 31 ng Marso taong 1521. Ito ay sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama sa Limasawa. At ang huling layunin ay ang glory, ang mapalawak ang teritoryo ng Espanya. Ito ang naging mitsa ng kamatayan ni Ferdinand Magellan sa Mactan noong ika-27 ng Abril sa parehas na taon sa labanan ng bayanan nating si Lapu-Lapu.
deixemos de abusar de todo. Até já vimos outros como ele. Kung saan isa ito sa naging inspirasyon ng mobile hero mula sa kilalang-kilang online game na Mobile Legend. Suma total sa isang desisyon ni Ferdinand Magellan at ang pagpayag ni King Charles I ay nakaapekto ng malaki sa ating kasaysayan sa mga susunod pang mga pangyayari. Nagbukas din ito ng bagong ideolohiya ng mundo nga ay hindi patag tulad ng naituro sa kanila noon. Lumipas ang maraming taon, patuloy ang pagkapadala ng ekspedisyon ng Espanya hanggang sa tuluyan na naging kolonyang bansa ang alam nating Pilipinas ngayon. Ano ka mo? Ito ay sa katauhan ni Roy Lopez de Villalobos, kung saan ang buong kapuluan ay napasailalim ng Imperyong Espanya at pinangalanan bilang Pilipinas na hango sa pangalan ng nooy hari ng Espanya na si Haring Philip II. Bilang isa sa mga sakop ng Imperyong Espanya, binigyan tayo ng bagong kultura, sentralisadong pamahalaan, relihiyon, bagong putahin ng pagkain, edukasyon, at marami pang iba hanggang sa ika-17 ng Pebrero taong 1872, pinitay sa bagong bayan ng Gumbursa. Ang tanong, kaya mo bang pangalanan ang mga ito? Bibigyan kita ng 20 segundo. 20 seconds starts now. Tahiyan nyo! Time is up. Sino ang makasasagot ng aking tanong? Sir, alam ko po ang sagot. Ang Gumbursa ay hango sa apelyido nina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Kapwa po silang mga Pilipinong pare na nahatulan ng kamatayan. Mahusay. Bakit ba? Bakit ka nagkakaganyan? Ngayon naman, ano kaya sa palagay mo ang naging paratang ng mga Espanyol upang bitayin ang tatlong pari? Ito ang mga pamimilian. Bibigyan kita ng 20 segundo upang ikay makapamili. Ang 20 segundo ay magsisimula na. Ang babaw ng dahilan mo, nai-insult yung intelligence ko. Alright, alamin natin ang sagot. Alam mo ba? Sir, susubukan ko lang po. Letter C po, nagnakaw ng kaban ng simbahan. Hindi! Hindi totoo yan! Sige, salamat sa pagsagot. Pero ang dahilan ay hindi pagnanakaw ng pera ng simbahan, kundi sila'y naparatangan na nakiisa sa pag-aaklas laban sa pamahalaang Espanya. Mula na magkaroon ng pag-aalsa sa Cavite, naging lubhang mapaghinala na ang mga Kastila. Dagilang ipapataw ang kaparusahang kamatayan sa garote. Ang digmahang ito ang maglilikha ng walang tigilang pagluha ng ating mga asawa. O siya, ating ituloy ang ating pagbabalik tanaw.
Sa pangyayaring ito, lalong sumidhi ang kagustuhan ng mga Pilipinong makamit ang sarili nating kalayaan. Lalaban tayo. Kunin mo. Humarap ka dyan ng basuka, kanyon, armalite. Sige na. Isa na rito ang Batang Pepe na mas kilala natin bilang Jose Rizal. Mismong nakita niya ang pagbitay sa tatlong pare na nooy maglaoy naging inspirasyon niya sa kanyang nobelang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Hello sa mga grade 9 at grade 10 students dyan na nakantabay sa atin sa araw na ito. Kaway-kaway! Ako, mahihiyain ako eh. Okay, atin muling ituloy ang ating pagbabalik tanaw. Noong 3 ng Hulyo taong 1892, itinayo ni Gat Jose Rizal ang La Liga Pilipinas sa Tondo, Maynila na naglalayong makibaka para sa reforma sa pamahalaan ng Pilipinas sa anyo ng pagsulat. Makalipas ng 4 na taon, noong 23 ng Agosto taong 1896 sa pamumuno ni Andres Bonifacio sa Pugadlawi na ngayon ay parte ng Quezon City, tinanong niya ang mga kasamahan sa Katipunan kung handa na ba sila sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Of course, tapos na lagi niyo akong maaasahan when it comes to work. Hindi ka tulad ng iba dyan. Sumigaw ang mga katopenero ng pagsang-ayon maliban kay Teodoro Plata na para sa kanya ay hilaw pa at masyado pang maaga upang magsimula ng rebelyon. Ano't ano pa man, dala ng sigawan ng mga katipunero, hinikayat ni Andres Bonifacio na punitin ang sedula na isang simbolo ng pagkontra sa pamahalaang Espanya. Lalaban tayo! Oh! Punitin ang sedula! Oops, sorry, mali ng click. Sabay-sabay natin punitin ng mga quarantine pass. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Supremo! Ano yun, Puji? Makakakuha na tayo ng relief. Mabuti. Ano kailangan natin? Quarantine pass. Pulutin nyo! Pulutin nyo! Oops, pasensya na, mali ulit. Ito na talaga. Ang digmaang ito magdadala sa atin sa mahabang parang ng paghihingalo. Punitin para sa kalayaan! Punitin! Punitin! Ang sumunod na pangyayari ay isa sa mga hindi natin malilimutan sa kasaysayan. Ang pagbaril kay Gat Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay ang Luneta Park na makikita sa Ermita, Maynila. Nangyari ito noong 30 ng Disyembre taong 1896 na siyang naging mitya kung bakit mas sumidhi ang kagustuhan ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Alam mo ba na kapwa Pilipino ang bumaril sa ating pambansang bayani? What? Bakit po, sir? Ang bad naman nila. Hindi sila masama o bad. Wala lang talaga silang pamimilian kasi kung hindi nila yun gagawin, sila naman ang babarilin ng mga Espanyol na nooy nasa likod nila. Oh no, nakakalungkot naman. Ikaw lang ba? Ako din nga malulungkot. Okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo na ang kasaysayan ay hindi puro saya. Darating talaga sa punto na tayo'y madadapa pero ang mahalaga ay maalam tayong bumangon. Siya, atin ang ituloy ang ating pagbabalik tanaw. Opo, sir. Nauunawaan ko po. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga Pilipino noon dahil para sa kanila, tanging kalayaan mula sa pamahalaang Espanya na lang ang paraan para makamit nila ang kapayapaan at karapatan na sa kanila'y pinagkait. Hanggang sa dumating ang 12 ng Hunyo taong 1898, binagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, isang pangyayaring hanggang sa ngayon ay ating ginugunita sapagkat ito ang simula ng ating kalayaang inaasam. Yun ang akala ng nakakarami. Ilang buwan mula nang akalain nating magkakaroon ng kalayaan, pumirma ang pamahalaan ng Amerika at Espanya sa France na tinawag na kasunduan sa Paris noong 10 ng Disyembre 1898. Aba, yan naman ang hindi pwede. At bakit? Nilalaman ng kasunduang ito na ibibigay ng Espanya ang sakop itong bansa na Cuba, Puerto Rico, Guam at ang Pilipinas. Binayaran ng Amerika ang Espanya sa halagang $20 milyon para makuha ang Pilipinas. Aba, nako.
Nagkaroon pa nga ng isang kunwari ang labanan ng Amerika at Espanya na kalaunay naging tunay na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaang ating inaasam. Nahuli si Emilio Aguinaldo. Nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig na hindi pa tayo kasali. Sinundan ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan kasali na tayo at nakaranas ng matinding pang-aalipin ng mga Hapon. Tunay namang nakakaawa ang sinapit ng mga Pilipino natin noon. Awa ka! Ibig sabihin may gusto ka sa kanya. Sa katunayan ngayon, may mga larawan ako rito ng lagay ng lipa noong ang Pilipinas ay nasa gitna ng digmaan. Ating tingnan. Noong ika-20 ng Oktubre taong 1944, sinimulan tayong bawiin ng Amerika sa pangunguna ni Douglas MacArthur. I shall return! At nagtapos ang World War II dahil sa pagbagsak ng 2 atomika sa bansang Japan noong taong 1945. Tuluyan tayong nagkaroon ng sariling pamahalaan at nagkaroon ng mga sumusunod na pangulo. hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi naasahan. Noong ika-12 ng Enero taong 2020,
ginulantang tayo ng pagputok ng Bulkang Taal. Ay, kami naliligo. Saan? Yung sa may space na. Ayaw nga, ano? May naliligo pa, oh. Ayun nga, oh, yun, oh. Hindi mo nakikita? Lumalangoy. Dalawa. May lumalangoy pa, oh, yun, oh. Sa loob, oh. Ayun, oh. JR, let's go na, JR. Sasabog yan, JR. At makalipas ng 2 buwan ay ito namang COVID-19 pandemic na hanggang sa ngayon ay ating nararanasan. World health officials this morning are reporting the first coronavirus death outside of China. A man from Wuhan, China has died in the Philippines. In response, the Philippines has banned travelers from China. Meanwhile, the 8th coronavirus case here in the U.S. was reported in Massachusetts. Hundreds of people who traveled from Wuhan remain quarantined in California this morning. 500 taon ng kasaysayan o maaaring higit pa rito kung sisimulan natin sa pinakasimula. Hindi ba nakakapag-isip? Paano kung hindi rin binigyan ni King Charles I si Ferdinand Magellan ng tulong pinansyal para makapaglayag? Makararating kaya ang Espanya sa atin? Paano kung hindi talaga tayo nasakop ng Espanya, ng Amerika at ng Hapon? Ano kaya tayo ngayon? Magiging baybayin pa rin kaya ang ating sistema ng pagsulat at hindi yung alam natin sa ngayon na alpabeto? Mananatili pa rin ba tayo sa paniniwalang animismo o tuluyang yayakapin ang relihiyong Islam? Magkakaroon ba tayo ng sariling sistema ng pamahalaan na maaring malayo sa ating kagisnan sa ngayon? Malalaman ba natin ang mga putahe tulad ng apritada, kaldereta, morcon tuwing may piyesta? O sabihin natin magkakaroon ba ng pestahan, Pasko, undas, at marami pang iba? Napakaraming paano, ganun din ang ano, pero dinala tayo sa ngayon ng kailan at dadalhin tayo sa lugar patungo sa kung saan. Alam kong malabo, oo, pero ang tanging malinaw lamang ay mayabong ang ating kasaysayan. Kailangan nating pahalagahan ang kabayanihan, hindi lamang ng mga kilala nating mga bayani, kundi ng lahat ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay simula sa labanan sa Mactan hanggang sa pakikipaglaban ng mga Pilipinong katipunero at sa mga Pilipinong nakipagbuno nung tayo ay nasa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa lahat ng Pilipinong naghangad at lumaban para sa kalayaan, saludo po kami sa inyo. Hanggang dito na lamang ako mga katoto at mga kaistorya. Ako nga pala si Mark Gerald M. Cornejo mula sa Bulacnin Integrated National High School na nag-iiwan sa inyo ng isang katagang, ang kwentong may saysay ay isang kasaysayan. Padayon, panalo, Pilipino, ako.